Sa dami ng impormasyon dito sa mundo ng crypto ngayon, parang lumalangoy po tayo sa dagat ng chismis, hype at saka fake news. Lalo na kung baguhan ka pa lamang sa crypto. Ang hirap pong magdesisyon kung alin ang totoo, alin ang dapat mong paniwalaan at saan ka dapat tumutok. Pero teka, may bagong lumalaban sa gulo ng impormasyon at yan po ay walang iba kundi si Kaito. Si Kaito ay isang AI-powered na project na gusto pong solusyonan ang malalang problema ng information fragmentation sa crypto. Hindi mo na kailangang magbukas ng 5 tabs, sumali sa 8 Discord at magbasa ng 20 na X threads araw-araw para lang malaman ang latest na market. Pero, paano nga ba gumagana itong si Kaito? Ano po ang gamit ni Kaito Coin or Kaito Token? Ayan. At sulit ba siyang pagtuunan ng pansin bilang isang Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin na pag-usapan kung ano ba itong si Kaito at kung ano po ang layunin nito. Yan, si Kaito ay isa pong AI-driven crypto intelligence platform na nilikha para tulungan tayong mga crypto users na magkaroon ng access sa dekalidad, real-time at saka reliable na impormasyon. Sa madaling salita, para po siyang crypto version ng ChatGPT plus Google plus Reddit plus Bloomberg kung saan ay pinagsama-sama sa isang platform. Gumagamit po siya ng AI para salain ang mga impormasyon galing sa libo-libong sources gaya po ng X, Discord, podcast, governance forum at saka iba pa. Kaya kung gusto mo pong malaman ang galaw ni Bitcoin o kung may bago bang balita kay Solana, isang search lang kay Kaito ay ayos na. Ngayon ay ano naman po ang Kaito Coin at saka yan, Kaito. Yan yung may dollar, yan dollar sign Kaito. Yan si Kaito, yan yung may dollar sign na Kaito ay ito po yung native token ng platform na Kaito. Yan ni Kaito. Ibig sabihin ay ito ang ginagamit sa loob po ng ecosystem para sa iba't ibang bagay tulad po ng pagbayad o transaction sa loob ng platform, pagbibigay po ng rewards sa mga creators ng quality content, pagboto sa mga desisyon ng platform or governance, at syempre staking para sa mga gustong kumita ng passive income. Kung iisipin mo, parang si Ethereum at ETH, yan si Kaito ang platform. Yan, uulitin ko lamang po. Kung iisipin po natin parang si Ethereum at ETH, si Kaito ang platform at ang dollar sign Kaito naman ang coin. Yan. Magkapareho po kasi sila ng pangalan sa kanyang native token. Ngayon ay paano naman po nagsimula itong si Kaito? Si Kaito ay nagsimula noong taong 2022 sa utak ni Yuho, isa pong dating hedge fund manager sa Citadel at saka graduate ng Cambridge. Siya ang nakaisip na gamitin ng AI at blockchain para resolbahin ang problemang masyadong maraming kalat na impormasyon sa crypto. Matapos po ang funding rounds, nakalikom si Kaito ng halos $10.8 million mula sa malalaking VC firms tulad po ng Dragonfly at saka si Kuwa Capital China. Ibig sabihin ay may solid pong suporta sa likod ni Kaito. Ngayon ay ano naman po ang mga problema na tinutugunan ni Kaito. Kung nagtataka ka kung para saan talaga si Kaito, meron po siyang 4 na mga major problems na tinatarget. Una ay ang information fragmentation. Yan po yung kalat-kalat ang crypto information. At si Kaito ang tagapagsama-sama ng mga ito. Pangalawa ay ang information overload.
sobrang dami ng info. Hindi natin alam kung alin ang totoo. At si Kaito po ang tagasala. Pangatlo ay ang unfair attention distribution. Ito naman yung mga gumagawa ng quality content na kulang sa reward. At si Kaito ang gumagawa po ng balanse. At ang pang-apat ay ang weak search tool. Yan. Parang Google. At yan nga, hindi sapat para sa crypto. At si Kaito ang siyang nagdi-deliver po ng vertical search engine na specific sa crypto lamang. Ngayon ay ano naman po ang mga produkto na meron dito kay Kaito? Meron pong 3 core na produkto itong si Kaito na magagamit ng mga investors, content creators at saka crypto projects. Una ay ang tinatawag pong Kaito Pro. Ito po ang kanilang AI-powered na search engine. Para kang may Bloomberg terminal pero para sa crypto. Pwede kang mag-track ng tokens, makakita ng sentiment analysis at saka gumawa ng alerts. Pangalawa ay ang tinatawag naman po na Kaito Yaps. Isa itong system na ginagawang token ang atensyon. Oo, tama ang narinig po ninyo. Ang atensyon mo ay may value. Kapag nag-share ka ng quality content sa X at tinag ka, tinag mo itong si Kaito, bibigyan ka ng YAP points na pwede mong magamit para sa rewards at saka recognition. At ang pangatlo ay ang tinatawag po na Kaito Connect. Ito ang platform na namamahala kung saan dapat mapunta ang atensyon at resources. May leaderboard po ng top creators at may launchpad para sa mga project. Para kang may ranking system sa mga legit na crypto educators. Ngayon ay paano naman po gumagana itong si Kaito? Meron pong 3 phases ang proseso ni Kaito. Una, nag-i-index po siya ng crypto data galing sa maraming sources. Pangalawa, ginagamit niya ang AI para i-analyze at salain ang mga impormasyon. At pangatlo ay ginagamit niya ang YAP system para i-tokenize ang atensyon na pwede pong i-convert sa rewards. Simple lamang pero powerful. Para kang may sariling parang meron ka pong sariling AI research assistant na nakafocus lamang sa crypto. Yan, pag-usapan naman po natin ang tokenomics ni Kaito. Ayan, may total po na meron pong total na supply itong si Kaito na at least 1 billion na tokens. Hindi na ito madadagdagan pa. Kaya yan, ang distribution po ay 32.2% ay mapupunta sa ecosystem at saka development. 25% para sa core team, 10% sa foundation, 10% rewards para sa community, 8.3% para sa mga early investors, 7.5% para sa mga creators, 5% para sa liquidity, at 2% para sa airdrop sa Binance community. At sa launch pa lamang, 24% na agad ang nasa sirkulasyon. Ang natitira ay naka-unlock paunti-unti ayon sa schedule. Ngayon ay ang pinakamalaking tanong po natin dito ay may future potential ba itong si Kaito? Ang masasabi ko rito ay oo naman, malaki ang potensyal ni Kaito at bakit? Una, nasa intersection po ng AI at blockchain. Dalawang pinakamainit na tech ngayon. Yan po ang unang dahilan. Pangalawang dahilan ay meron pong real problem at saka real solution. Hindi lamang po ito meme coin or hype. Meron pong silbi itong si Kaito. At ang pangatlo ay malakas po ang team at saka investors. Kaya legit ang kanilang team at meron pong suporta mula sa top VCs. At ang pang-apat ay ang kanilang innovative po ang kanilang model. Ang InfoFi at saka tokenized attention ay bago at may practical use. At ang panglima ay ang kanilang expandable ecosystem. Pwede pa itong lumawak at mas maging powerful. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan.
malaki ang advantage po dito kung gagamit po tayo ng Kaito. Hindi po natin kailangang gumugol ng oras sa kababasa ng mga thread at balita araw-araw. May AI na gagawa nun para sa atin. Mas makakapili po tayo ng tamang investment at mas iwas po tayo sa hype na walang laman. At kung isa ka namang content creator sa X o kahit beginner lang sa crypto discussions, may chance kang mabigyan ng reward na tinatawag pong YAP points. At sa wakas ay may halaga na ang effort mo sa content creation. At ayan, bilang panghuli ay sulit ba talaga itong si Kaito? Para sa akin, si Kaito ay isang kakaibang project na hindi lang umiikot sa hype. Siya ay may solid foundation, malinaw na layunin at malinaw na benepisyo para sa mga users. Mapa investor man, content creator o crypto builder. Hindi man siya kasing sikat ni Bitcoin ngayon, pero kung magtutuloy-tuloy po ang adoption ng AI at saka blockchain sa tamang paraan, may chance po itong si Kaito na maging isa sa mga haligi ng crypto intelligence platforms sa hinaharap. Kaya kung ako po sa inyo ay simulan po ninyong kilalanin itong si Kaito ngayon. Yan, habang maaga pa. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.